Magandang araw sa inyong lahat. Napaka-espesyal na pagkakataon na tayo'y nagkikita-kita sa ating plataporma at ako'y labis na natutuwa na kayo'y narito. Sa bawat pagbisita ninyo, nagdadala kayo ng liwanag at pag-asa at ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na maglingkod at magbahagi ng mga mensahe ng pag-ibig at pananampalataya. Ngayong araw tayo'y magkakasama upang talakayin ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay lakas at kapayapaan sa ating mga puso. Krachtig Gebed van Psalm 91, Banden te Verbreken. Ang mga salin ng mga salmo sa Biblia, lalo na ang Salmo 91, ay puno ng mga pangako at katiyakan mula sa ating Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing sandata sa ating espiritual na laban at sa ating pagninilay-nilay ngayon, ating susuriin ang mga kapangyarihang taglay ng panalangin na nakapaloob dito. Ang Salmo 91 ay tinatawag na isang awit ng proteksyon at ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa ating makapangyarihan sa lahat na may tiwala at pananampalataya. Sa mga oras ng takot at pangamba, ang mga salita ng awit na ito ay nagiging kanlungan at lakas. Tayo'y inaanyayahan na makipag-ugnayan sa Diyos at sa pamamagitan ng panalangin ating maipapahayag ang ating mga hinanakit, pangarap at mga pangangailangan. Sa ating pagninilay-nilay sa panalangin na ito, ating tatalakayin kung paano nito mapapalakas ang ating mga kalooban at paano natin ito magagamit upang wasakin ang mga hadlang sa ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo'y nakakaramdam ng panghinaan, ang pagninilay sa mga talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at nag-aalala sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay narito, handang makinig at handang kumilos. Habang tayo'y nagsisimula, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na maging aktibo sa ating talakayan. Ibinubukas ko ang ating komento section upang ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, karanasan o mga tanong tungkol sa Salmo 91. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipanalangin? O kaya naman, ano ang mga pagsubok na nais ninyong talakayin? Ang inyong mga input ay mahalaga hindi lamang sa akin, kundi sa ating buong komunidad. Nais natin na maging isang lugar na puno ng suporta at pag-unawa, kaya't huwag mag-atubiling magkomento. At syempre, kung kayo'y nasisiyahan sa ating mga talakayan at nais pang makakuha ng higit pang mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan ng inyong pagsuporta, mas marami tayong maabot na mga tao at mas marami tayong mapagpala. Bago tayo lumalim sa ating pagtalakay, ating isaisip na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual, kundi isang makapangyarihang kasangkapan. Sa pamamagitan ng ating pagdulog sa Diyos, tayo'y nagiging kasangkapan ng Kanyang kalooban. Tayo'y hinihikayat na ilahad ang ating mga puso at sa proseso, tayo'y natututuring makinig sa Kanyang tinig. Kaya't sa ating paglalakbay ngayon, naway maging gabay sa atin ang mga salita ng Salmo 91. Halika't sama-sama nating tuklasin ang mga pangako ng Diyos at kung paano natin maipapahayag ang mga ito sa ating mga panalangin. Tayo'y mangarap, magtiwala at higit sa lahat, manalangin. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo sa ating pagninilay-nilay at pagtuklas sa makapangyarihang panalangin na ito. Ang awit 91 sutu 1 sutu 2 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa makapangyarihan. Ang mga talatang ito ay nagsasaad, ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mamumuhay sa lilim ng makapangyarihan. Ang pagkakaroon ng ganitong relasyon sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa pagputol ng mga tanikala na humahadlang sa ating buhay. Sa ating paglalakbay sa mundo, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok,
problema at mga negatibong impluensya na maaaring magdulot ng takot at pangamba. Subalit sa pamamagitan ng pagpasok sa presensya ng Diyos, nagiging posible ang pagbuo ng isang matibay na proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa ating panalangin, ang pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at tagapagligtas ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Ang pananatili sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay nagiging simbolo ng ating seguridad at kapanatagan. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan at nababalot ng mga tanikala ng takot at panghihina. Madalas, ang mga tanikalang ito ay nagmumula sa mga negatibong karanasan, mga pangitain ng kabiguan o mga salitang bumabalot sa ating isipan na hindi nagmumula sa Diyos. Sa mga sandaling ito, ang awit 91:1-2 ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at ilagay ang ating tiwala sa Kanyang mga kamay. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan upang masira ang mga tanikala ng kasamaan. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos na may buong pananampalataya, naglalakad sa Kanyang mga pangako at tinatanggap ang Kanyang pagmamahal at proteksyon. Ang ating mga panalangin ay nagiging gabay sa ating paglalakbay upang mapalaya ang ating mga sarili mula sa mga hadlang na nagiging sanhi ng ating pagkabigo. Sa awit 91:3, sinasabi na siyang nagliligtas sa iyo mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa salot na nakamamatay. Ang mga ito ay mga pangako na dapat nating yakapin at ipanalangin. Ang mga bitag ng manghuhuli ay maaaring kumakatawan sa mga tukso at pagsubok na naglalayong iligaw tayo mula sa ating landas. Sa mga sandaling tayo ay nahaharap sa mga pagsubok na ito, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ng mga ito. Ang ating pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagligtas ay nagiging sandata natin sa laban na ito. Sa pamamagitan ng pananalangin, nagiging posible ang pagputol ng mga tanikala na nag-uugnay sa atin sa mga negatibong karanasan. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa awit 91:14-16, sinasabi, sapagkat siya'y tumawag sa akin at aking sasagutin siya, ako'y magiging kasama niya sa panahon ng kabagabagan. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Diyos sa ating mga oras ng pangangailangan. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas, nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso, at nag-uudyok sa atin na magpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa ating mga panalangin, mahalagang ipahayag ang ating mga pangangailangan at ang ating mga takot sa Diyos. Ang pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagligtas ay nagiging daan upang masira ang mga hadlang na umiiral sa ating buhay. Ang mga tanikala ng takot, pagkabigo at kawalang katiyakan ay unti-unting napapawi sa sandaling tayo ay humahawak sa Kanyang mga pangako. Ang ating pananampalataya ay nagiging matatag at ang ating mga puso ay napupuno ng kapayapaan at lakas. Sa kabuuan, ang awit 91 ay isang paalala na sa bawat hamon na ating kinahaharapin, naroon ang Diyos na handang makinig at tumulong. Ang makapangyarihang panalangin na nagmumula sa ating mga puso ay nagiging susi upang maputol ang mga tanikala ng kasamaan at makamit ang tunay na kalayaan. Sa pagtitiwala sa Kanya, tayo ay binibigyan ng kapangyarihan upang labanan ang mga hadlang at magpatuloy sa ating paglalakbay na may pag-asa at pananampalataya. Sa awit 91:3-4, makikita natin ang makapangyarihang pangako ng Diyos sa Kanyang mga tagasunod. Sinasabi sa talatang ito na ililigtas tayo mula sa mga bitag at salot.
Ang mga salitang ito ay tila nag-uudyok sa atin upang isaalang-alang ang ating mga pangangailangan at takot at kung paano ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos ay nagiging kalasag laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa panahon ng ating mga pagsubok, ito ang mga salita na nagbibigay liwanag at pag-asa. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan at ang mga tanikala na maaaring bumalot sa ating buhay ay isang mahalagang hakbang. Ang mga tanikala ng takot, panghihina at kahit anong anyo ng pagkabigo ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad at pagtahak sa landas ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mga ito, mayroong kapangyarihan ang ating panalangin. Sa pamamagitan ng awit 91, ipinapakita sa atin na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging susi upang maputol ang mga tanikalang ito. Ang mga pangako ng Diyos sa awit 91:3-4 ay nagbibigay sa atin ng lakas upang lumaban. Kapag tayo ay nananalangin, nagiging sandata natin ang ating pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng paghingi ng tulong. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya, nagiging mas matibay ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay mapalakas at maprotektahan mula sa mga puwersang nais tayong pabagsakin. Minsan, ang mga tanikala ng kasamaan ay hindi agad nakikita. Maaaring ito ay mga negatibong kaisipan na bumabalot sa atin o mga sitwasyong tila walang katapusang pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa mga salita ng awit 91, tayo ay pinatatatag. Ang Diyos ay nangako na hindi niya tayo bibiguin. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang huwag mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na lumaban at maniwala sa kanyang kapangyarihan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Mayroong makapangyarihang Diyos na handang umagapay at magbigay ng proteksyon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin, ang mga tanikala ng kasamaan ay hindi makakapanatili sa ating buhay. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ang nagbibigay daan upang tayo ay makalaya sa mga hadlang na nagiging dahilan ng ating pagkabigo sa buhay. Kung tayo ay nagdarasal ng masigasig at naniniwala sa mga pangako ng Diyos, unti-unting mawawala ang mga tanikala. Ang ating mga puso ay mapupuno ng kapayapaan at ang ating mga isipan ay magiging maliwanag mula sa mga takot at pangamba. Sa pagkakataong tayo ay lumalapit sa Diyos, ang Kanyang mga salita ay nagiging ilaw sa ating landas. Ang mga bitag at salot na sinasabi sa awit 91:3-4 ay nagiging walang kapangyarihan sa atin dahil tayo ay nakatayo sa katotohanan ng Kanyang mga pangako. Mahalaga ring itaguyod ang ating pananampalataya sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga oras ng kapayapaan, kundi lalo na sa mga panahon ng kaguluhan. Ang ating panalangin na nakaugat sa tiwala sa Diyos ay nagiging kasangkapan upang tayo ay makasulong. Ang bawat pagkilos natin na may kasamaang panalangin ay nagiging hakbang patungo sa ating kalayaan. Dahil dito, ang awit 91:3-4 ay isang paalala sa atin na sa gitna ng mga hamon, ang Diyos ay laging naririyan, handang iligtas tayo mula sa mga tanikala ng kasamaan. Sa ating mga panalangin, naway patuloy tayong mapuspos ng Kanyang kapangyarihan at pagkilos upang sa bawat hakbang natin ay maganap ang Kanyang kalooban at ang mga tanikalang ito ay tuluyan ng maputol. Ang awit 91:14-16 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mga talatang ito,
makikita natin ang mga biyayang umaabot sa mga tao na lumalapit sa Diyos sa panalangin. Sapagkat siya'y tumatawag sa akin, ako'y sasagot sa Kanya. Ako'y makakasama sa Kanya sa panahon ng kaguluhan. Ililigtas ko siya at pararangalan, papananampalatayan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita sa Kanya ang aking kaligtasan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas na maaari tayong umasa sa tulong ng Diyos sa mga pinagdaraanan nating hamon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at pagsubok, madalas nating nakalimutan ang Kanyang mga pangako. Sa mga sandaling ito, ang awit 91 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging nandyan upang tayo'y iligtas at bigyan ng proteksyon. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya at posibilidad na makamit ang tunay na kalayaan mula sa mga tanikala ng kasamaan. Ang pagputol ng mga tanikala ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na hadlang, kundi pati na rin sa mga espiritual na pagsubok na humahadlang sa ating paglago. Maraming tao ang nakakaramdam ng pagkabiktima ng mga negatibong impluensya sa kanilang buhay. Maaring ito ay mula sa masamang bisyo, mga relasyon na hindi nakabuti o mga takot at pangangamba na bumabalot sa kanilang isipan. Ang mga hadlang na ito ay maaring maging dahilan ng pagbagsak at pagkalugmok. Subalit sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos at pagtiwala sa Kanyang mga pangako, tayo ay nagiging matatag at handang lumaban. Ang awit 91 ay nag-aanyaya sa atin na maging mas malalim ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating mga panalangin na puno ng pananampalataya at pagtitiwala ay nagiging sandata laban sa mga balak ng kaaway. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon sa Diyos na kumilos sa ating buhay, na masira ang mga tanikala na nagbabalot sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating laban, kasama natin ang makapangyarihan sa lahat. Ang pagninilay sa mga salita ng awit 91:14-16 ay nagbibigay din na ang Diyos ay hindi isang malayo o hindi mapagkakatiwalaang nilalang. Siya ay isang Diyos na may malasakit at nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo pababayaan sa mga oras ng kaguluhan. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humingi ng tulong at proteksyon at ito ay magiging daan upang maputol ang mga hadlang na naglilimita sa ating buhay. Mahalaga rin na maunawaan natin na ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay isang relasyon. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na plano at layunin. Tayo ay tinatawag upang maging mga tagapaghatid ng Kanyang liwanag sa mundo, at ang ating mga panalangin ay nagiging instrumento upang makamit ang mga bagay na ito. Tayo ay hinihimok na maging matatag sa ating pananampalataya at patuloy na manalangin, sapagkat sa bawat salita na ating binibigkas sa Diyos, tayo ay nagiging kasangkapan sa Kanyang kaharian. Ang mga tanikala ng kasamaan ay hindi kayang tumagal sa harap ng kapangyarihan ng ating Diyos. Sa Kanya mayroong pag-asa at tunay na kalayaan. Sa susunod na bahagi, tayo ay dadako sa isang makapangyarihang panalangin kung saan tayo ay sama-samang hihiling ng tulong at proteksyon mula sa Diyos upang maputol ang mga tanikala na humahadlang sa ating buhay at magdala ng liwanag at kasaganaan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, sa isang pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan at aming kalasag. Sa mga oras ng kaguluhan at takot, kami ay tumatawag sa iyong ngalan na nagdadala ng kapayapaan at liwanag sa aming mga buhay. Sa iyong mga salita,
kami ay nakatagpo ng lakas at katiyakan, at sa iyong mga pangako, kami ay nabibigyan ng bagong pag-asa. Panginoon, sa harap mo, kami ay nag-aalay ng aming mga pasasalamat. Salamat sa pag-ibig na walang hanggan at sa pagkalinga na hindi nagkukulang. Sa mga sandaling kami ay nahaharap sa mga pagsubok at mga hamon, kami ay nananampalataya na ikaw ang aming kasama. Ikaw ay nariyan sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa iyong mga salita kami ay natutunan na ang mga bagay na nagbabalot sa amin ng takot at pangamba ay walang kapangyarihan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Kaya't ngayon, sa ngalan ni Jesus, aming sinasanggalang ang aming mga sarili sa mga balakyot na puwersa at masasamang espiritu na nagtatangkang sumira sa aming mga relasyon at sa aming mga buhay. Labanan mo ang mga ito, O Diyos, at palayain kami mula sa kanilang mga tanikala, sa lahat ng mga bagay na nagiging hadlang sa aming dalangin at pagsamba. Kami ay humihiling ng iyong tulong upang kami mapalaya at makabawi sa bawat aspeto ng aming kabuhayan. Sa ngalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang mga sumpa at mga salitang ipinahayag na laban sa amin. Sa bawat negatibong salitang dumapo sa aming mga isip at puso, kami ay naglalagay ng hadlang sa mga ito sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang ang pangalan. Tinatawid namin ang mga landas ng aming kinabukasan at pinapayagan ang iyong liwanag na maghari sa aming mga puso. Panginoon, kami ay humihiling ng iyong proteksyon. Takpan mo kami ng iyong mga pakpak. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa, ipadama mo sa amin ang iyong presensya. Huwag mo kaming iwan sa aming mga pagdurusa. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid na nahaharap din sa mga pagsubok. Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas na kailangan nila upang makabangon at muling umusad. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban. Ipadama mo sa amin ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng kaalaman. Sa mga sandaling kami ay nahaharap sa mga desisyon, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Hayaan mo na ang aming mga puso ay maging sensitibo sa mga galaw ng Espiritu Santo. O Diyos, sa bawat pader na itinayo ng kaaway sa aming buhay, kami ay humihiling na ito ay gumuho. Sa mga kadena ng takot at pangamba, sa mga balakid ng kawalang katiyakan at pangungulila, kami ay humihiling ng iyong tulong upang kami ay makaalpas. Ipinagtatanggol namin ang aming mga pamilya mula sa mga panganib na nagtatangkang pumasok sa aming tahanan. Sa bawat patak ng dugo ni Jesus, kami ay pinapawalang bisa ang mga plano ng kaaway at aming itinataas ang aming mga kamay sa iyo, O Diyos. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay mananatiling matatag. Kami ay magtutulungan, maghihikayat sa isa't isa at sama-samang lalakad sa liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, hayaan muna ang aming mga puso ay patuloy na makahanap ng aliw sa iyong mga salita. Kami ay umaasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. O Diyos, patuloy mo kaming liwanagan at gabayan. Sa bawat pagkakataon na kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming liwanag at aming kaligtasan. Sa iyong mga kamay, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at hangarin. Hayaan mo na ang aming mga plano ay umayon sa iyong kalooban at ang aming mga puso ay mapuno ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa mga bagyong dumarating sa aming buhay, bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matatag. Huwag mo kaming hayaan na mawalan ng pag-asa, kundi ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na lagi kang nariyan upang tulungan kami. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, patuloy na maging inspirasyon kami sa iba, na sa kabila ng mga hamon, ang iyong pag-ibig ay nananatiling matatag. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipakita mo sa amin na hindi kami talaga nag-iisa.
Ipadama mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at pag-asa. Sa bawat pagkatalo na aming nararanasan, tulungan mo kaming makahanap ng pag-asa at bagong simula. Ang iyong liwanag ay aming gabay at ang iyong pag-ibig ang aming lakas. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay napapaligiran ng mga pagsubok at suliranin, kami ay humihingi ng iyong gabay at tulong. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang aming mga puso ay patuloy na mapuno ng iyong pagmamahal at pag-asa. Ipinagdarasal namin na sa bawat araw na dumaan, kami ay maging mas matatag at mas mapagpasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob. Panginoon, sa mga oras ng pangungulila at pag-aalinlangan, tulungan mo kaming makita ang iyong mga palatandaan. Ituro mo sa amin ang mga tamang desisyon na dapat naming gawin at bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mga pagkakataong ipinapadala mo sa amin. Naway sa aming mga desisyon, ang iyong kalooban ang siyang manaig at ang aming mga puso ay makahanap ng kapayapaan sa iyong mga plano. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ang lahat ng bagay ay may dahilan at sa bawat pagsubok ay may natatanging layunin. Hayaan mo na ang aming pananampalataya ay hindi matitinag, kundi lalo pang lumakas habang kami ay humaharap sa mga hamon. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipadama mo sa amin ang iyong yakap na nagbibigay ng aliw at lakas. O Diyos, kami ay humihiling na ang iyong liwanag ay patuloy na magbigay ng gabay sa aming mga landas. Sa mga sitwasyong puno ng kadiliman, naway kami ay maging mga ilaw sa aming kapwa, nagdadala ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabutihan at pagkalinga. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging saksi ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nakakaramdam ng labis na pagod at pagkabigo, bigyan mo kami ng pahinga at lakas. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at aliw. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ipaalala mo sa amin ang mga magagandang alaala at mga pagkakataong kami ay nakaranas ng iyong mga biyaya. Naway ang aming mga alaala ay maging inspirasyon upang patuloy kaming lumaban at umusad sa buhay. Sa panahon ng kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong maproteksyon. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya at itaboy ang lahat ng masasamang espiritu na nagtatangkang sirain ang aming mga puso at isipan. Sa mga sandaling kami ay nakakaranas ng takot, naway ang iyong pagmamahal ang magbigay ng lakas at aliw. O Diyos, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Patuloy mo kaming liwanagan at bigyang diin ang iyong mga plano para sa amin. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway kami ay maging matatag at hindi matitinag sa mga hamon na aming hinaharap. Hayaan mo na ang iyong mga salita ay maging gabay sa aming mga puso at ang aming mga isip ay patuloy na mapuno ng iyong karunungan. Sa huli, Panginoon, kami ay nag-aalay ng aming mga buhay sa iyo. Naway ang aming mga pangarap hangarin at bawat aspeto ng aming mga buhay ay umayon sa iyong kalooban. Sa lahat ng aming mga ginagawa, naway magdala kami ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Salamat o Diyos, sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Sa ngalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng panalangin at ang kapangyarihan na dala nito sa ating buhay. Sa ating pagninilay-nilay sa awit 91, natutunan natin na ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag, na nag-iingat sa atin sa lahat ng ating mga takot at alalahanin. Tayo ay tinawag na magtiwala sa Kanya, na ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Minsan, sa ating mga buhay, tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon. Maaaring tayo ay napapaligiran ng mga sitwasyong tila walang solusyon. Ngunit,
Sa gitna ng lahat ng ito, narito ang ating Panginoon, handang makinig sa ating mga dalangin at handang magbigay ng lakas at kapayapaan. Sa oras ng pangangailangan, huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Ang ating mga panalangin, lalo na ang mga nakaugat sa mga salita ng Diyos, ay may kapangyarihan na bumali ng mga tanikala at magbigay liwanag sa ating mga landas. Mahalaga, ring maunawaan na ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa ating mga panalangin. Ito ay isang proseso ng patuloy na paglapit sa Diyos, pagpapalalim ng relasyon sa Kanya at pagtitiwala sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na ang mga bagay ay hindi ayon sa ating nais, ngunit sa bawat hakbang, mayroong dahilan at layunin ng Diyos. Sa mga panahon ng kaguluhan, alalahanin natin na ang Kanyang mga pangako ay laging naroon, handang ipaalala sa atin na tayo ay Kanyang mga anak. Huwag nating kalimutan ang mga aral na natutunan natin mula sa awit 91. Ang Diyos ay hindi lamang ating tagapagtanggol, kundi Siya rin ang ating tagapagbigay ng kapayapaan. Sa bawat pagdulog natin sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang dakilang plano. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga pamilya, komunidad at sa buong mundo. Sa pag-ibig at pagkakaisa, maaari tayong maging daluyan ng Kanyang biyaya sa iba. Tayo ay hinihimok na ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Ihandog natin ang ating mga sarili sa Diyos at maging bukas sa Kanyang mga kalooban. Sa bawat araw, ipanalangin natin ang isa't isa. Ipaabot natin ang ating mga pasasalamat at hilingin ang Kanyang gabay sa ating mga desisyon. Sa mga oras ng pagkabahala, huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sama-sama tayong lumalakas sa ating pagkakaisa kay Kristo. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, alalahanin natin na ang ating mga salita at gawa ay may kapangyarihan. Ang ating mga panalangin ay nagbibigay ng pag-asa at aliw hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa iba. Patuloy tayong maging liwanag sa dilim at ipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa bawat sulok ng ating buhay. Naway, ang ating puso ay mapuno ng pagsasampalataya at pag-asa. Patuloy tayong humarap sa Diyos at ang Kanyang mga pangako ay magiging gabay natin. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, kasama natin ang Diyos na nagbibigay lakas at kapayapaan. Sa Kanya tayo umaasa at sa Kanya tayo nagtitiwala. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay na may pananampalataya at pagmamahal sapagkat sa Kanya lagi tayong panalo.